Magsiluhod ang lahat. Panalangin para sa buwan ng pamilya at buhay. Amang mapagmahal, ang buhay ng tao ay mahalaga at banal dahil ito'y sa iyo nagmula. Turuan mo kaming igalang, pangalagaan at ipagtanggol ang buhay upang maisakatuparan namin ang orihinal na pagpapalang nakamit buhat sa iyong mapagpalang kamay. Ang pagsasali ng iyong buhay at larawan sa bawat nilalang. Liwanagin mo ang isipan ng mga taong nagpapalaganap ng kultura ng kamatayan, ang mga taong umuukit ng batas at mga walang sawang nagsasagawa ng abortion, kusang pagpatay sa mga matatanda, mga nagsusulong at nagpapasasa sa droga, prostitusyon, pornografiya, at iba pang mga gawaing sumisira sa kabanalan at katatagan ng pamilya. Sa biyaya ng Espiritu Santo, akayin mo ang lahat ng mga pamilyang Mindoreño na maging pangunahing tagapagtaguyod ng kultura ng buhay sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtapong sa mga kapatid naming kapuspalad, mga may sakit, may kapansanan, matatanda, at mga nasa bingit ng kamatayan. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ni San Jose at ng iyong anak, kami nananalangin, taglay ang matibay na pananampalataya na lagi mong kakalingain at pagpapalain ang bawat pamilya ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Welcome po sa ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa at liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pandaigdigang araw ng mga may sakit. Kaya nga ipanalangin natin sa Panginoon na hilumin ang ating mga karamdaman, pisikal man ito o emosyonal. Kaya't upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa ating ipagdiriwang, hingin muna natin ang kapatawaran sa ating mga pagkukulang at nagawang mga pagkakasala. Sinugo ka ng Ama upang pagalingin ang mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang kupkupin ang mga makasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ilapit kami sa Kanya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Hesukristo, Bugtong ang anak ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanalang maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, kasama natin ang Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig
ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng mga anghel. Pupurihin kitang ganap sa harap ng iyong templo. Ay uyuko at gagalang, pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa
pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Kung kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel, Nahahandang harapin mo, mapupusok kung kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa takas na iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tupting lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulan gawain mo'y magaganap. Kung kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng hindi kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusik ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa aking kagandaang loob, ako'y naging apostol.
at hindi naman nawalan ang kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayahan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangangaral namin at ito ang pinanaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang ginala siya at ang kanyang mga kasama, dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayong nasa ikalimang linggo na tayo sa karaniwang panahon, hayaan nating akayin tayo sa ating pananalamin at pagninilay sa salita ng Diyos sa temang piliin natin ang sumunod para magkamit ng buhay. Dahil sa takot, may mga taong ayaw lumabas sa kanilang munting daigdig. Hindi nakikihalubilo sa kapwa. Dahil sa pag-aalala ng mga magulang,
Ikinukulong nila ang kanilang mga anak sa tahanan, kaya't lumalaking hindi marunong makipagkapwa. Nilikha tayo ng Diyos na may kapwa-tao. At ang ating pagkatao ay umuunlad sa paglawak ng ating mga ugnayan, sa gabal sa pagpapakatao, ang takot makipag-usap sa iba, ang takot makipagkaibigan, at takot pumasok sa pangmatagalang relasyon. Kung sa tingin ng iba ay ligtas ang pagkukulong sa sariling pamamahay, malaki namang perwisyo sa paglago ng isip at emosyon ang pag-iwas sa iba. Ang ating buhay pananampalataya ay humihingi ng pagtanggap ng pagsusugo sa atin ng Diyos. Narinig natin na si Propeta Isaias ay nagboluntaryo na siya ang suguin ng Diyos. Ang pagsusugo ng Diyos ay pagpunta sa pagharap sa mga taong hindi dating kakilala. Kaya't hindi magagawa ng sinumang hindi sanay sa pakikipagkapwa. Ang mga alagad ay tinawag at sinugo ni Jesus. Ang pagtalima sa pagsusugo ay nangangahulugan ng pag-iiwan sa buhay sa kinasanayan. Ito'y anyo ng kamatayan, ngunit nagbubukas ng bagong yugto ng buhay. Ang mga alagad ay nag-iwan ng kanilang bangka at hanap buhay. Mukha itong panganib. Ngunit ang totoo'y isa itong paghahatid ng katiwasayan sa lubusang pagsunod. Kailangang kumala sa buhay na makasalanan. Ang kapalit nito'y buhay ng kabanalan na naghahatid sa buhay na walang hanggan. May dalawang mukha ang pagsunod natin sa pagsusugo ng Diyos. Una, ito'y para sa ating ikabubuti. Pangako ni Jesus na nakatala sa langit ang pangalan ng sinumang tumutulong sa misyon. Ikalawa, ito'y para rin sa mga taong pinagsusuguan sa atin. Ang pagkarinig nila sa mabuting balita na ating ipinahayag ay nagdadala sa kanila sa wastong pagkilala sa Diyos at sa Kanyang isinugong si Jesus na ating tagapagligtas. Ang matibay nilang pananalig sa Diyos ang susi sa kanilang kaligtasan. Kailan may hindi tayo pinipilit ng Diyos? Iginagalang niya ang ating kalayaang pumili na siya na rin ang nagkakaloob sa atin. Ngunit mabigat ang nakataya. Sinabi ni Jesus, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Minamahal ko mga kapatid, kapos ang ating pag-iisip upang maunawaan ang tunay na makabubuti sa atin. Nalalambungan ang ating isip, kaya tayo'y nalilito sa pagpili. Hingin natin
ang tulong ng banal na Espiritu para mag-ibayo ang pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkilala sa malawak na pagkaunawa upang mapili ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko. Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit si Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libby, tinawag sa kinaroroonan ng mga ima, nang may katlong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at tumukom sa mabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay na namatay, sa buhay ng walang hanggan. Amen. Ang Diyos ang nakakaalam ng tunay na makabubuti at makapagpapaligaya sa atin. Manalangin tayo upang magawa nating magtiwala at sumunod sa Kanyang pagsusugo sa atin. Upang ang ating Santo Papa, mga obispo at mga pari ay magpakatatag at magsilbing huwaran natin sa pagsunod sa Diyos at paglilingkod sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon at ating wikain. Panginoon, bigyan mo kami ng kagalakan sa pagsunod sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng kagalakan sa pagsunod sa iyo. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan ay magpatupad ng mga programa at pulisiyang kaayon ng mga pagpapahalaga para magkaroon ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa ng taong bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng kagalakan sa pagsunod sa iyo. Upang ang ating mga pamilya na itinuturing nating simbahan sa tahanan ay pagharian ng pagsusunurang bunga ng mga pag-uusap ng puso sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng kagalakan sa pagsunod sa iyo. Upang dumami ang mga masigasig na manggagawa ng ating parokya, nang matugunan ang lumilitaw na iba't ibang pangangailangan ng mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng kagalakan sa pagsunod sa iyo. Upang tayong nagkakatipon sa banal na pagdiriwang na ito, ay liwanagan ng salita ng Diyos at palakasin ng katawan ni Kristo nang lumakas ang ating loob sa pagtugon sa pagtawag at pagsusugo sa atin ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng kagalakan sa pagsunod sa iyo. Upang ang ating mga mahal na yumao na nag-alay ng panahon, talino at yaman sa pagmimisyon ay tanggapin ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng kagalakan sa pagsunod sa iyo. Tahimik nating ipagdasal ang intensyon ng mga nagpapamisa ngayon kasama ang ating mga personal at pampamilyang pangangailangan. Upang ang ating mga hinihiling sa misang ito, ang intensyon ng mga pamilyang nagpapamisa, mga pamilyang humihiling sa atin na ipagdasal, mga pamilyang napangakuan natin na ipagdadasal, ay bigyan nawa ng katuparan. Manalangin tayo sa Panginoon at wikain, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, nagpapasalamat kami sa pagtitiwala mo sa aming makibahagi sa gawain ng pagliligtas ng aming kapwa. Ipagkaloob mo na kami makasunod sa iyong tawag at makapag-iwan ng mga bagay at relasyong sagabal
sa paglilingkod sa iyo. Iniling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Itong aming alay sa iyong kapanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan. Ang aming katauhan, pinagbuklod ng iyong katawan. Handog namin ang aming kalooban na sa iyo nagmumula. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayanan namin ang pupuri sa iyong dugo at katawan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Nagpapinawa ng Panginoon ang pagpagahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, At sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspusan ng alati ang langit at lupa, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghatihati niya iyo at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ulitin, sarili ay inihain, bilang pagkain dinupin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Moises na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa turo ni Jesus at sa patnubay ng Espiritu Santo, dumulog tayo sa ating Ama sa Langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo, magbatian ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Kordero Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga pinagsisisihan nating kasalanan, mapapalad ang inanyayahang tumanggap sa Kanya. Panginoon, di ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga paalaala. Una, ang Jubilee Cross po ay darating sa ating parokya sa February 14 hanggang February 21. Ito ay maglalakbay sa ating mga pamayanan at mga pastoral zone sa pangunguna ng mga HPM Corps. Narito po ang schedule ng paglalakbay na isasagawa tuwing ikaapat ng hapon. Kung tayo po ay tagapamayanang ito, inaasahan na tayo ay makiisa dito. February 14, Santa Maria Village. February 15, San Vicente East. February 16, San Vicente West. February 17, Calero. February 18, Bulusan. February 19, Olpec. February 20, Ibaba East. Ikalawa, kinakalinga ng ating simbahan ang mga kapatid nating may sakit. At dahil po dito, ang linggong ito ay ating ilalaan sa pananalangin para sa kanila. Sa February 11, kapistahan ng Birhen ng Lourdes, ay itinalaga ng simbahan para sa pandaigdigang araw ng pananalangin para sa mga may sakit. Maraming salamat po. Dahil po ngayon ay pandaigdigang araw ng mga may sakit, kaya inanyayahan ko po dito sa altar, sa baba, ang mga may karamdaman, physical man o emosyonal, para sa blessing. Yun pong nais magpabasbas na mga may nararamdaman, physical man o emosyonal, lumapit lang po kayo dyan sa altar. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo, damhin at dumalangin para sa pagpapala at bendisyon, lalo na sa paghilom ng ating mga karamdaman. Sa tulong at panalangin ng Mahal na Birhen ni San Jose, ni San Padre Pio at lahat ng mga banal, patuloy nawa kayong pagkalooban ng Diyos ng lakas ng katawan. Pagalingin nawa ang inyong mga nararamdaman at dinadalang sakit. Bigyang katuparan ang inyong mabubuting hangarin sa buhay. At lagi kayong ipagadya sa lahat ng kapahamakan ng inyong kaluluwa at katawan. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pwede pong bigyan ng daan din sa Father para makapagpasawa. Taglay ninyo sa inyong pamilya tahanan ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Pasal